Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Tayong lahat, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating awit ng pagsamba. Magandang umaga sa iyo, aming dakilang Diyos at mapagpala. Salamat, Panginoon, sa mga kabutihan mo sa amin sa buong magdamag, Panginoon, ng iyong pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa aming kalakasan. Salamat, Panginoon, sa buhay na ito na kaloob mo sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na samahan mo kami sa aming pananambahan ngayon. Ikaw, Panginoon, ang manguna sa amin. Samahan mo ang aming speaker na iyong gagamitin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita, ang aming makita, Panginoon, at maranasan namin ang iyong mga dakilang gawain, Panginoon. Lord, pinagpipray din namin ang aming mga kapatid na wala pa sa bahay-sambahan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa kanila, sa kanilang paglalakbay papunta rito, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at maging pagpapala sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong mga dakilang pag-iingat. Salamat, Panginoon, sa aming mga kalakasan. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God's morning po sa ating lahat. Sino po dito yung pagising pa lang na-bless na siya? Yan, amen. Ako po kasi na-bless ako at na-bless ka. Ayan, tulad ng suot mo ngayon, nakapolo na, nakapolo pa. Ayan, kaya super blessed tayo, na-blessed pa. Ayan, tayo po magsayo at kantahin po natin ang You Are Good. Magkamayan po tayo. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People,
good all the time. 'Cause you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Minsan pa, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship. Ang pakpati natin kumain sa Panginoon. Ayan. Muli sa ating pangalawang kanto po ay kantahin natin ito ng may panalangin sa ating puso. Matatapos na naman po yung February ng pagpapalad, puro biyaya ng Panginoon. Ang Diyos lang ang nasa sentro ng ating buhay. Ang Diyos lang ang nagbibigay papuri sa bawat isa narito. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center. Everything and everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you are the center. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you
it's all about you. From our heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of these church. Jesus be the center of these church. And every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. 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 Say his name. Oh, Jesus. 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 Matter. Nothing in this world will do. Yes, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Yes, Lord Jesus, you're the center of it all. Jesus, you're the center of this church, of my life. And I pray, Lord, that every people in this church ay ikaw yung nakasentro sa buhay nila. Dahil alam kong pag ikaw ay nakasentro, ikaw ay nabibigay ng papurit pagpapahala sa kanila. Alam kong hindi sila makakaramdam ng galit at ng hinanhit sa puso nila. Dahil ikaw yung nasa sentro ng puso at isip nila. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Dahil ikaw yung naging sentro ng buhay namin. At sa mga susunod pa na oras, ikaw ang maging sentro at ang magbigay ng liwanag sa buhay namin. Jesus, you're the center at this church of my life. Ng bawat isang narito na sumasamba sa iyo, naglilingkod sa iyo, nagpupuri sa iyo. Jesus, you're the center of it all. Amen. Alam po natin at mga noon. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ang inilibing ay mabubulok, ngunit hindi mabubulok kailanman ang muling binuhay. Muling pagkabuhay. Inilibing na katawang pisikal, muling mabubuhay bilang katawang espiritual. Kung may katawang espiritual, mayroon ding katawang espiritual. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang spiritual. Ang physical muna bago ang spiritual. Ang unang Adan ay mula sa lupa sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Tayong lahat, ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid.
ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos, at ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. Tayo po tayong lahat. Ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. God's morning. Ating pong batiin ang ating mga katabi. Ngitian po natin ng sobrang ngiti. At palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Isang mapagpalang umaga din sa lahat ng ating mga kasama via online. February 23, 2025, 7th Sunday after Pentecost, last Sunday of the month. Pagkatapos nito, magkita-kita tayo sa Sunday ay Marso na uli. Napakabilis ng panahon. Tapos, Pasko na. Mahal na araw mo na. Mahal na araw mo na. Ina-invite po namin kayong lahat, pagdiriwang po ng ating eskwelahan, 53rd founding anniversary ng ating pong school with the theme CLC at 53, Sustaining Excellence, Shaping a Better Future. Ang Thanksgiving service po natin sa School Quadrangle ng Martes, February 25, Sports Fest po ng 26, Coronation, dahil wala pong mahanap na space ay dito na rin po ganapin sa ating School Quadrangle sa hapon at gabi ng 28. Then ang ating pong parade, motorcade ay sa March 1. So samahan natin ang ating school sa kanya pong pagdiriwang ng kanya pong 53rd founding anniversary. Salamat po sa biyaya ng Panginoon na nakatapos ulit tayo ng isang buwan dahil sa kanya pong kabutihan. Patuloy natin katagpuin ng Panginoon sa diwa ng panalangin. Tayo po ay sama-samang yumuko. Hallelujah, hallelujah. Banal na Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kaming muli, nagpapakumbaba, dumadalangin, nagpapasalamat at sumasamba sa isang buhay na Diyos na laging tapat, na laging punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pag-ibig para sa aming lahat. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala. Pagindapatin niyo po na ngayong umaga ng pagsamba. Tunay nga po na masalo namin ang iyo pong ibinubuhos na pag-ibig at biyaya. Maranasan namin, Panginoon, ang ganap na pagiging anak mo dahil sa iyo pong pakikipagtagpo sa amin, sa aming pagsamba. Salamat sa pagkakataon. Muli-muli, Panginoon, ay alam po namin na nandyan ka. At ang iyong mga pangako na hindi mo kami iwan, hindi mo po kami babayaan, ay patuloy pong maging biyaya para sa aming lahat. Sila na may mga pinagdadaan ng pagsubok at problema, katagpuin mo po kami ngayon sa pamagitan ng aming pong pagsamo, sa pamagitan ng aming pagdulog at panalangin na ito. Tunay nga na makita namin ang solusyon, maranasan namin ang lakas na nagmumula sa iyo. Sapagkat ang pangako mo, kapag dumating ang pagsubok, bibigyan niyo kami ng lakas upang aming mapagtagumpayan. Sama-sama po kaming nagpapasalamat sa biyaya ng pagpapagaling na ginawa mo kay Madam Maricel at sa mga iba pa na mga dumaan sa pagkakasakit. O ngayong oras na ito, Panginoon, ay mayroong nararamdamang sakit.
Lord, we ask your healing touch today. Bigyan niyo po kami ng panibagong lakas. Hindi lamang upang mapagtagumpayan ang araw na ito, kundi mapagtagumpayan ang lahat ng sakit at karamdaman. You are our Jehovah Rapha. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. At inaangkin namin ang mga sugat mo sa krus, ang mga banal mong dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Ina-apply namin ito sa aming mga sarili upang kami ay lubusang gumaling. Pagpalain niyo po ang lahat ng iyong mga anak, na mga bata, mga kabataan, mga kabataang may gulang, mga kalalakihan at kababaihan. Pagpalain niyo po kami sa lahat ng aming mga gawain. Patuloy na itinatalaga ang aming mga sarili para sa iyo. Pagpalain niyo po ang aming iglesia. Samahan kami sa lahat po ng mga gawain. Dalangin namin ang aming buong distrito sa lahat ng kanyang mga pinagdadaanan. Alam po namin na ikaw pa rin ang Diyos na laging sa amin. Katulad ng aming inawit, Panginoon, you are the center of our church. Ikaw ang lahat-lahat at hindi niyo po kami pababayaan. Dalangin po namin ang aming bansang Pilipinas. We continue to declare that Philippines is for Christ. Hawakan mo po ang lahat ng pamunuan ng aming bansa, mula sa aming Pangulo, lahat ng sangay ng pamahalaan. Dalangin namin ang lahat ng local government units, O God. Samahan mo po ang aming mga pamunuan sa kanila pong pamuno. Matagpuan nila ang kamay at talino na nagmumula sa iyo upang sila ay mamuno na may kahusayan at higit sa lahat, mamuno sila ayon sa iyong paraan. Salamat po. Dalangin ko po ang personal na panalangin ng aking mga kapatid. Ang mga tibok ng kanilang mga puso, ang laman ng kanilang isipan, ang kibot ng kanilang mga labi. Nakikita mo, Panginoon, ang mga panalangin na ito. At alam po namin na tutugunin niyo po kami. Pagpapalain niyo po kami. Sasamahan niyo po kami. Lord, i-bless niyo po ang aming 53rd founding anniversary ng CLC. Samahan niyo po kami sa isang linggong pagdiriwang. Dalangin namin ang kaayusan, kaligtasan, at pagkakaisa ng lahat ng bumubuo ng CLC family. Salamat po, ikaw ang maitaas at madakila sa iyong papuri sa pangalan ng aming Panginoong Kristo lamang, aming tagapagligtas. Amen. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear to Him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since He bids me seek His face, believe His word, and trust His grace, I'll cast on Him my every care, and wait for Thee, sweet hour of prayer. Purihin po natin, patuloy po natin purihin ang ating Panginoon sa awit at sayaw ng mga bata.
Mga bata, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, naririto po, Panginoon, sa harap mo ang mga batang ito, lumuluhod, nagpapasalamat sa iyo. Dahil ikaw na rin po ang nagsabi, hayaan mo lumapit sa akin ang mga maliliit na bata dahil ang kaharian ko ay nasa sa kanila. Patuloy mo pong pagpalain ng mga batang ito. Palakihin mo po sila na may pagmamahal, paggalang at pagmamalasakit, lalong-lalo na po ang pagmamahal sa iyo. Ilayo mo po sila, Panginoon, sa mga karamdaman at lagi mo po silang i-bless sa kanilang paglalaro at pag-aaral. Gayon din po ang kanilang mga magulang na nagmamahal at nag-aaruga sa kanila. Ang lahat ng ito ay aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Genesis chapter 45, verse 3 to 11 and 15. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa ba talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy sila sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid, na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag kayong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang taggutom, 5 taon pa darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paro, tagapangasiwa sa kanyang sambahayan, at tagapamahala sa buong Ehipto. Sinabi po ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang tagapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sinabi ninyo, pumarito agad at sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Doon mapapangalagaan ko kayo, 5 taon pa ang taggutom at hindi ko gusto makita ang sino man sa inyo na naghihirap. Patuloy siyang umiyak hanggang isa-isang hinagkan ang ibang kapatid. Tayo po lahat ay tumayo para sa pagbasa ng bagong tipan na matatagpuan sa Lucas chapter 6 verses 27 to 38. Subalit sinabi ko sa inyo, mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sino man sa inyo at ipanalangin ang mga nag-aapi sa inyo. Kapag sinampal kayo sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ng bawat humihingi sa iyo, at kung may kumuha ng inyong ari-arian, huwag mong bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo ang sa inyong kapwa ang nais niyong gawin nila sa inyo. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Ang mga makasalanan man ay marunong din magmahal.
sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga nagmamabuti lamang ang inyong mga gagawa ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang masamang tao ay gumagawa rin niyan. At kung ang mga nakakabayad lamang sa inyong pag-uutangin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit sa masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama at pag-asa nilang mabayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Gayon din, malaking gantimpala ang tatamuin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit na masasama ang mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama. Pagpalain nawa tayo sa pagbasa ng banal na Biblia. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life.
Maraming salamat sa mga kabataan sa biyaya ng mensahe ng awit na inihanda tayo sa ating pong pakikinig na mensahe ng buhay. Patuloy tayo magpasalamat sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Napaganda po ng awit nila kasi sinasabi ay tayo man nialay natin ang lubos sa Diyos ang ating mga buhay. Our gospel reading for this week is so familiar to us. Story ni Joseph nung makatagpo niya na at patatawarin yung kanyang mga kapatid. Basahin ko yung verse 4 at saka 5. Sabi niya po, "Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin upang iligtas ang maraming buhay." At sa bagong tipan, sa Luke chapter 6, verse 27 hanggang 29. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Pinagpala tayo ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Tayo manalangin. Amang banal, katagpuin niyo po kami ng iyong dakilang pag-ibig. Maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng iyong mga banal na salita ay maging wagas para sa amin upang kaya po namin gawin, kaya po namin express ang pag-ibig mo at pagpapatawad sa lahat ng mga tao. Salamat po. Ikaw ang maitas at madakila sa aming pag-aaral at sa kabuuan ng aming pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. God's morning po. Hindi po ako gumawa ng PowerPoint kasi napapansin ko, diyan na lang kayo nakatingin, hindi na kayo nakatingin sa akin. Joke lang, joke. We are about to talk about love, forgiveness, and Christian maturity. Yung buwan ng Pebrero ay tema ng pag-ibig ng Diyos, o pag-ibig para sa lahat. Pero katulad ng lagi nating sinasabi na sana sa Marso magmahalan pa rin tayo. Amin ba? Yun yung emphasis niya ngayon para sa lahat ng araw. Parang hindi lang naman December yung Pasko. Every day is Christmas. At yan po yung temang ating pag-aaralan ngayon. Sigurado tayo na kanina habang umaawit tayo, nananalangin tayo, nakikita nating sumasayaw ang mga bata, umaawit yung choir, sa lahat ng parte ng ating pagsamba, the love of God is overflowing in us. Nandyan yung pag-ibig ng Diyos. Ibinubuhos niyang lagi, walang katapusan. Kaya mapupuno tayo. The moment na nakipagtagpo tayo sa Panginoon in any means ay punong-puno tayo ng pag-ibig na yan. At sigurado tayong hindi niya tayo tatantanan ng kanyang dakilang pag-ibig. Ang pinakasentro ng
ng story ni Joseph sa Genesis chapter 45 is about forgiveness. Sabi ni Pedro minsan, tinanong niya si Jesus, Panginoon, Guro, kapag pag-usapan po ba ang pagpapatawad, ang bilang po ba ay 7 times 7? Sabi ni Jesus ay, no, it should be 70 times 7. Ngayon, kung nasubukan nyo na itong kinumpyot at mayroon kayo sa dingding ng ganyanan, nakailan na ba kayo? At pwede nyong sabihin doon sa taong pinapatawad nyo lagi, malapit ka na. The next question is, na-experience na po ba nating nakasakit? Sa isip, kasi kahit sa isip lang, kahit hindi narinig nung pinagsabihan mo, di ba, nagkakasala ka na. Sa isip, sa salita o sa gawa. Naranasan na ba nating nakasakit? Maaring lahat tayo po ay hindi tayo exempted dito kasi lahat ng tao, sabi ng Biblia, ay nagkakasala. Maaring somehow, nagkasala tayo, nakasakit ng kapwa. Or, nasubukan na ba nating tayo naman yung nasaktan? Maaari din po, di ba, na lahat tayo ay nasubukan ng nasaktan. One of the greatest story in the book of Genesis is about the story of Joseph the Dreamer. Mayroong isang bata, mayroong isang kabataan na lagi niyang napapanaginipan na yung kanyang mga kapatid, nasubukan niyang yung araw, yung buwan, saka mga bituin na bilang ng kanyang mga kapatid, yumukod sa kanya. Ang ibig sabihin, sabi ng mga kapatid niya, si nanay, si tatay, kami, yuyuko kami sa iyo. Hanggang nagalit po sila ng sobra sa kanya. Mayroong isang doon sa story na parang maganda nating makita na si Joseph ay paboritong anak. Parang ganon. May paborito po ba kayong anak? Pwede siguro pag isa lang anak nyo, okay lang, paboritong anak. Ano lang yon para siguro baka yun yung isang pero sa kanilang galit, inggit, naisipan ng magkakapatid na patayin nila yung kapatid nila. Diba? Worst na mangyari. Tayo, magkakapatid tayo sa Panginoon. Yung bang isipin mo na may masamang mangyari sa kapatid mo, parang hindi maganda. Yun yung story. Naisip nila na patayin nila yung kapatid nila. Pero, nung may makita silang businessmen, traders, mga ngalakal, naisip nila, actually, naihulog na nila siya sa balon eh. Walang may pera pag ibinta na natin na lang siya. Ibininta siya, napunta siya sa Egypt, naging katulong siya, hanggang na-promote siya, naging tagapamahala siya ng sambahayan ng amo niya. Pero pinag-isipan siya ng masama ng amo niyang babae, gusto makipagsiping sa kanya, tinanggihan niya, ginawa niya ng hindi maganda, hindi tamang story, nakulong siya. Naranasan niya yung lahat ng sakit, ng hirap. Pero, to make the story short, iniahon siya ng Panginoon. Kinuha siya sa bilangguan
At naging tagapayo siya ng hari hanggang mayroong panaginip na walang makapagpaliwanag. Pinaliwanag niya sa hari, ginawa siyang tagapamahala. Kasi mayroong 7, parang doon sa sa bilang ng pagpapatawad. Mayroong 7 taon ng kasaganaan at mayroong 7 taon ng pamin, taggutom na mangyayari doon sa Egypt. Siyempre, nung 2 taon na yung taggutom, yung lahat ng tao sa Palestina naapektuhan na wala ng makain. Isa sa naapektuhan ng taggutom yung pamilya ni Joseph. Yung kanyang tatay, yung kanyang mga kapatid, wala na silang makain. Nabalitaan nila kasi isa sa wisdom na ibinigay ng Diyos kay Joseph sa Egypt, ipunin lahat ng masaganang ani ng 7 years para magamit sa taggutom sa loob ng another 7 years. Ngayon, pumunta po sila doon bumibili ng pagkain. Nakakuha sila, nakabalik, nakilala sila ni Joseph eh. Mayroong dramang nangyari na nilagyan ng gintong kopa yung sako ng isa sa kanyang mga kapatid. Pero gusto lang ni Joseph na malaman kung buhay pa yung kanyang ama. Ang binasa sa atin ni Sister May ay yung climax ng story. Mayroon akong tanong dito sa aking note. Kung ikaw si Joseph, kaya mong magpakilala? Ang agad kong maisip, baka kaya nating magpakilala pero mayroong kaunting sumbat at galit pero siya wala tayong makita dito. Basahin ko uli yung sinabi niya. Ako si Jose. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Di nagulat sila. Sabi niya, lumapit kayo. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Egypto. Ngunit, wag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Wag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang taggutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Siguro kung nanonood tayo ng pelikula, dito medyo tutulo na yung luha natin doon habang nakikinig natin. Dito nabubuhos yung luha natin. Umiyak niyang niyakap si Benjamin. Ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Verse 15, patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang mga kapatid. Mayroong biyaya sa pagpapatawad. Number 1, na nakita ko po, love and forgiveness are inseparable. Ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa, kaya yun yung greatest commandment eh. Let us love God with all our hearts, with all our minds, all our strength, all our souls. And love your neighbor as you love yourself. Ito yung sa akin,
Love and forgiveness are inseparable. Pag hindi na mahal ni Joseph yung kanyang pamilya, hindi niya po mai-release yung pagpapatawad. And katulad ng sinasabi natin lagi, na ulit yung narinig sa akin, God is the author of love because He is love. Nandyan sa Kanya yung pag-ibig kasi pag-ibig siya. Hindi natin makukuha yung pag-ibig na yan sa iba. Kinakailangang umigib tayo ng umigib sa Panginoon para mai-release natin. Isang part ng pag-release ng pag-ibig ng Diyos ay forgiveness. Umigib, punuin natin yung puso natin, yung buhay natin, then release. Ang isang pwedeng ma-release ay pagpapatawad. Siguro yung iba ay pagtulong, yung compassion sa kapwa, yung awa, mga ganon. Pero for this time, mag-focus tayo sa forgiveness. Sabi natin, kinakailangan puno na ito ang puso natin. Subukan po natin, mag-inhale tayo ng pag-ibig ng Diyos. Release, exhale natin, forgiveness. So, i-give, then release. Number 2, forgiveness is not optional. Kapag mayroon tayong mabasa daw dito sa Bible, sabi ng isang theologian, sinasabi, forgive. God is not asking you if you will forgive or not. Because forgiveness is optional. It's not optional. Hindi ka pinapapili. Inuutusan ka. Di ba minsan yung ano natin, siguro doon nagbabari. Lord, pwede bang hindi ngayon, maya-maya? Pwede siguro. Pero ang pinag-uusapan, hindi mo pwedeng hindi gawin. Forgiveness is not optional. Kaya makita natin, mamaya malaman natin, bakit si Joseph, ganito siya na lahat ng mayroon sa Diyos, mayroon siya na ipinapakita niya kaya niyang gawin. Nagsalita siya ng malumanay. Kinakailangan yun yung makita nating ang pagpapatawad ay hindi isang pagpili at isang desisyon na pwede kang mamili ng oo o hindi. Number 3, kaya hindi optional, forgiveness is a key towards better relationship. Kaya hindi optional kasi kapag hindi ka na magpatawad, hindi na maging maayos yung relasyon. Maaring mayroong hindi pagkakaunawaan, hindi parehas ng stand, hindi parehas ng nalalaman, maaring mayroong mga differences. To the worst, nag-away, nagkasakitan. Kapag walang pagpapatawad, wala ng kaayusan. Wala ng pagpapanauli. Ang expertise ng Diyos na isa ay restoration. Mayroong gap between forgiveness and restoration. Love and restoration kapag walang forgiveness. Hindi makadaloy yung restoration na ginagawa ng Panginoon. Number 4, if you are releasing forgiveness, you are creating a place of peace. Sa oras na nag-release ka ng pagpapatawad, lumilikha ka ng lugar ng kapayapaan. And it starts, nagsisimula in this place.
Di ba? Sabi natin kanina, lahat tayo nakaranas na nasaktan, na masakit yung kalooban, yung dahil mayroong taong nakagawa sa'yo ng hindi maganda. Pero, kapag nag-release ka ng forgiveness, kasi masyadong malawak yung usapin na ito eh. Pwede po ba akong mag-release? Ang requirement ko, kinakailangan humingi muna siya ng tawad. Alisin muna natin yung requirement. Subukan lang natin gawin ito. Kapag kahit hindi pa siya nag-release kahit hindi pa siya humingi ng tawad, mag-release ka na ng forgiveness. You are creating a safe and a place of peace beginning in your heart. At agad-agad mararanasan natin na mayroong kapayapaan sa ating puso. Mayroong kapayapaan. At palaki na siya ng palaki. Palaki ng palaki yung peace na yon na makaabot siya sa kapwa natin. Pagkabaliktaran, kapag hindi tayo mag-release, yung maliit na galit ay lumaki na siya ng lumaki, hanggang galit na yung naihasik natin. Imbes na pag-ibig. Kaya ang forgiveness ay isang aksyon ng biyaya ng Diyos na ginawa niya sa atin. Sabi ng maraming theologian, Joseph is the type of Christ. That while his life is being narrated in the Bible, the life of Jesus coming is being prophesied. Yung habang nangyayari yung buhay ni Joseph, yan ay pahayag na mayroong isang Kristong darating na maipanganak, maging tao, na buhay na isang alipin, aalipustain, pagsasabihan ng hindi maganda, hatulan ng hindi tama, papasanin ng krus, sasabihan ng kung ano-anong masama, ipapako sa krus at mamamatay. Yet, on his crucifixion, he cried, Father, forgive them, for they do not do what they are doing. Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Joseph is the type of Christ. Inako niya lahat. Sige, sa akin na lahat ng sakit, sa akin na lahat ng mga naranasan na hindi maganda. Pero sabi niya sa kanyang mga kapatid, para sa atin lahat ito. Huwag niyo nang sisihin yung sarili niyo. Diyos ang nagpadala sa akin dito. Meron pa akong isang point. Sabi ko po, love and forgiveness is a lens to see a good future. Kapag walang love and forgiveness, hanggang dito na lang. Pero today, or in any point in time, na yung dalawang tao, yung dalawang pamilya, yung dalawang grupo na hindi nakakaunawaan, ay mag-release ng pag-ibig at pagpapatawad. There is a lens, the lens of faith. Mayroong isang pangitain na tatagos dito sa pinag-aawayan upang makarating doon sa bukas na maganda. Sabi ni Joseph, nakikita ko
ipinadala ko ng Diyos dito. 2 taon pa lang yung natatapos na taggutom, may 5 taon pa. Ayaw ng Diyos na maubos ang ating lahi. Because of love and forgiveness, God is giving us a vision to see what is beyond of what is happening today. Na mayroong isang Diyos na lagi-lagi ay mararanasan natin sa lahat ng mga ganyang pagkakataon. And love and forgiveness is a seal, tanda, tatak ng isang mabuting Kristiyano. Ngayon, yung salansan ng gospel reading, yung counterpart ng Genesis chapter 45 ay Luke chapter 6. At yung highlight, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang napuput sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo. Ipanalangin ang mga nangaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa iyong pisngi, iharap mo ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Christianity is growing. Yung pagiging Kristiyano ay lumalago tayo. Siguro, there is a point in time of being a Christian, ayaw kong magpatawad, ayaw kong magmahal, ayaw kong ibigay sa Kanya itong aking damit. Pero, nagmamature po tayo, lumalago tayo, hanggang sa matagpuan natin ang ating mga sarili. Pagkatapos nating masaktan at nagpatawad, ready ulit tayong masaktan. Ready ulit tayong masaktan. Total, hindi pa naman nakaabot doon sa 490. Pero po, yung number 7 in the Bible is equivalent to complete. Mapapagod lang tayo kung bibilangin natin kung ilang beses na tayong nagpatawad. Dahil nung sinabi ni Jesus kay Peter, no, it should be 7 times 70. Ang sinasabi niya, huwag kang magbilang. Huwag kang magbilang. Magpatawad ka lang ng magpatawad. Sapagkat ang biyaya ko ay sapat sa lahat ng pangailangan mo. Mas lalo akong nagagalak na ibigay sa iyo at ibuhos ang aking pagpapala kung ikaw ay mahina upang muli kang makapagpatawad at makapagpatawad at makapagpatawad. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Magbigay kayo sa iba at bibigyan din kayo ng Diyos. Tatanggap kayo ng sakto sa sukat, siksik, punong-puno at umaapaw. Yung panukat na ginamit nyo sa iba ang gagamitin din sa inyo ng Diyos. Ating ipagkaloob ang ating mga handog, pangako, pasasalamat sa Panginoon.
Aming Ama, Diyos na nagpapala, salamat po o Diyos sa iyong pag-ibig. Salamat po o Diyos sa iyong pagyakap sa bawat isa sa amin. Dalahin ko o Diyos na patuloy mo kaming samahan sa buhay na kung saan kami ay iyong hinayakap o Diyos. Patuloy mo pong paranas sa amin yung kalakasan, lalong higit yung pagmamahal mo o Diyos. Ganon din o Diyos, binibigay po namin ang aming mga handog para sa iyo Diyos, bilang pasasalamat namin o Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos na nagpapala sa amin, sapagkat Ikaw ang Diyos na kumikilos sa bawat isa sa amin. Salamat din po o Diyos sa aming mga kapatid na nagkaloob na to, patuloy mo pong ibuhos ang iyong pagpapala sa bawat isa, na higit pa sa bawat isa na buhay na pinagkaloob mo po sa amin. Ganun mo rin po kami pagpalain ng iyong pag-ibig at pagmamahal at iyong pagyakap ay lagi naming maranasan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagpapasalamat at pagtatalaga. Trust and obey. Aming Ama at aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa walang hanggang pag-ibig na dumadaloy mula sa iyo upang kami ay mapuno ng pag-ibig na yan. Ang pag-ibig na nagbigay sa iyong bugtong na anak. Ang pag-ibig na nag-alay kay Kristo sa krus ng Kalbaryo upang gawin ang dakilang hain ng pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Panginoon, aming panalangin, punuin niyo po kami ng pag-ibig na yan. At kung ang pagpapatawad ay kalakip ng pag-ibig na nagmumula sa iyo, gusto po naming maranasan, hingin ang biyaya at tulong mo upang ito ay madali naming magawa. Upang kung mayroong makasakit, magkasala laban sa amin,
kaya-kaya po naming patawarin, yakapin, upang magpanibagong sigla ang mga relasyon ng bawat isa sa pamilya, sa iglesia, sa pamayanan kung saan kami kabilang. Tunay nga po, O Diyos, na dakila ka. Dakila ang iyong pag-ibig. Ngayon, habang kami po ay nakatayo, habang kami nakaluhod, Lord, tulungan niyo po kami na mag-release ng pagpapatawad. May mga tao na pinapakita mo sa aming isip, kami po ay nagpapatawad sa kanila. Pagpapatawad, hindi gaya ng pagpapatawad ng tao. Pagpapatawad, gaya ng pagpapatawad mo. Salamat po. Patuloy kaming lumalapit upang anumang kalagayan ng bawat isa, ang kanilang mga personal na panalangin, anumang sitwasyon na aming pinagdadaanan, Lord God, we ask your mercy, we ask your guidance, we ask your direction, O God. Tunay nga po na hindi mahirap dahil ito ay mula sa iyo. Sa aming pagtatapos ng aming pagsamba, nagtatalaga kami ng aming mga sarili na kami ay sa iyo. At katulad ng inawit ng mga kabataan, ikaw ang sentro. You are the center of our hearts. You are the center of this church. Ikaw ang sentro ng aming pamilya. Ikaw ang sentro ng aming buhay. Salamat. Salamat po ng marami. Nagtatalaga kami ng aming mga sarili upang ganapin ang iyong kautusan nang walang pasubali. At ipakita mo sa amin ang pangitain mula sa pagpapatawad. Mayroong mga series of blessing that are coming. Mayroong kang marami pang biyaya at pagpapala, kaakibat ng pagpapatawaran ng bawat isa. Salamat po, ikaw may taas at madakila. Ito po ang aming sama at panalangin sa matamis at makapangyarang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang kanyang pag-ibig, pag-ibig para sa lahat, pag-ibig na walang kondisyon, pag-ibig na nagpapatawad sa ating lahat, ang pag-ibig na ito. Maranasan natin ang kanyang kapangyarihan, lubos na kapangyarihan, nagpapagaling, gumagawa ng himala. Walang mahirap sa kapangyarihan na ito ng Diyos. Walang imposible para sa Kanya. Sumaatin din ang Kanyang mga pangako at pagpapala. Hindi lamang sapat, higit pa sa sapat. Sumaating lahat ito, ngayon, bukas at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Tapos na po ang ating pagsamba. Palakpakan natin si Lord. Umayo tayong taglay ang kanyang pag-ibig at gawin natin yung narapat sa ating kapwa. God bless us more.